Hello? Hello po. Hi! Magandang umaga kung nasa Pilipinas ka. Good morning din, Papa Jack. Nasa ano ko. Cavite lang ako. Sa Pilipinas. Magandang umaga na. Good morning po. Saan ka sa Cavite? Oh my God. Around Tanza lang. Ano na? Around Tanza lang po. Naka-loudspeaker ka ba? Naka-headset? Naka-handheld lang po. Handheld. Medyo paus lang, Ano na? medyo paus lang po. Paus ka? Bakit? Anong ginawa? Umiyak ka ba? Ganun? May ubo lang. Inuubo. Okay, sige. Oh my God, nakabahan ako. Ba't kinakabahan ka? I don't know. Ano name mo? Aubrey po. Aubrey. Aubrey! Dati ka bang Pocahontas? Ganon. Hindi naman po. Hindi, di ba si Boyet yun yung script niya? Sabi mo, Aubrey, hindi mo pagpapalit, mas maraming pera, Aubrey. Ganun. Si Boyet yun eh. Si Boyet pa rin. Anyways, ilang taon ka na, Aubrey? 31 po. 31. From Cavite. Tama, no? Opo. Okay. Sige. Oh my God. Tawa ka ng tawa. Ang hirap na magiging usapan na tawa ka ng tawa. Kinakabahan kasi ako lang. Nilalamig yung kamay ko. May asawa ka na, Aubrey? Single mom po. Single mom. Opo. Ilang taon na anak mo? 7 years old. 7 years old. Ilang taon ka ng single mom? 7 taon na po. So mula umpisa single mom ka na. Opo. Okay. Oh my God. Ano nangyari? Bakit naging single mom ka? Inayawan po nung side nung ex ko. Bakit? Opo. Ewan ko po sa kanila kasi ang sabi ko is baka daw po hindi doon sa anak nila yung baby ko po. Kasi marami din po daw akong naging ex. So, ang tingin sa'yo malandi. In short. Totoo ba yun? Hindi naman. Tingin lang. Parang May mga ganyan no? Yung biktima ka ng mukha mo. Yung hindi ka na malandi, pero ba't mukha ko malandi? Ganun, no? Opo. Wala tayo magagawa. May ganun eh. May tropa nga ako, ang bait-bait, pero mukhang manyak. Wala namang ginagawa. Biktima na sarili mo ka. Oh. True. Okay, anyways. Anong work mo? Sa isang hospital po. Isang hospital staff. Oh my God. Nakabahan ako. Kaya nga, inaantay ka na kumalma eh. Sorry na, Papa Jack. Okay lang. So, Ba't tayo magkausap ngayon? Anong pag-uusapan natin? May tatanong lang po kasi ako about ngayong present na relationship ko. May jowa ka na. Po. Okay. Po. Bali kasi, kaka 7 years lang namin last month. So, ibig sabihin na naghiwalay kayo ng tatay ng anak mo, agad-agad ka rin nagka-jowa? Hindi po. Bali... 7 years old yung anak mo, 7 years na kayo ng jowa mo yun. Bali po yung 2018, nung nalaman niya po kasi na buntis ako, doon po nagkaroon ng problema na inayawan na ng side niya, ang dami nang sinabi.
Tapos po nung nakabalik po ako dito sa Cavite Mm. ng mga September, Mm. ayun po, doon ko siya nakilala. Ng mga September po, pagbalik ko po. Kaya nga, agad-agad. Bali, parang gano'n. Hindi pa, parang hindi agad-agad. Di ba nga, 7 taong gulang yung anak mo? Po. 7 taon na kayo ng jowa mo halos, tama? Bali, nag-isang taon na yung anak ko po. Nag-iisang taon din kami jowa ko po. Kaya nga, agad-agad nga. Nga po. Ouch. Ano ba yun? Mali ba? Di ba agad-agad? Tama naman. Opo. Okay. So mag-7 years na kayo nung jowa mo ngayon. Po. Okay. Ngayon, ang problema. Po. Parang ang OA niya kasi na lalo na po kasi pag nitong sa work ko po kasi more on calls po kasi ako. And then minsan po kasi pagka nasa work po ako, inatawag po siya. Bali nag-video call kami habang nag-work po ako. Tapos minsan po kasi nasisempuhan na pag may kausap po akong agent sa kabilang line, bading, alam niyo naman po, pag bading, medyo maboka, makwento, friendly, gano'n. Minsan po kasi natatime niya po na gano'n yung kausap ko. Siya na parang, hindi ka man lang ba marunong magpasintabi na kausap na nakikita ko kayo, tas ganyan, para ka nakikipagharutan sa kausap mo. Mga ganong bagay. Parang, wala namang masama sa ang ginagawa ko, kausap ko naman, friendly naman yung kausap ko. Ayoko kasi po yung pag may kausap akong friendly, yung magsusungit ako. Parang kung ano yung mood mo, ganun din yung mood na ibibigay ko. Kung professional ka, professional din ako sa'yo. Parang ayaw niya ng ganun. Na which is, parang wala namang masama. Wala namang akong ginawang mali. Hindi naman. Sige, wait lang. Let's put that into perspective. Okay? Kailan to nangyari? Kahapon. Parang hindi lang siya kahapon. Pero naulit siya kahapon. Okay. Ano yung narinig niya eksakto na napag-usapan niyo ng office mate mo? What exactly were the words that were said? Bali, hindi ko siya ka-office mate eh. Agent siya ng isang health card. Okay. And then, kasi yun po is, parang nakakabiroan na namin lahat ng office mate ko. Ang sabi niya kasi doon siya, isa ko pong ka-office mate na, asan na yan? Masampal nga yan. Gumanon siya. Tapos, pinarating ko yung sinabi nung kausap ko doon sa isa kong work. Ka-work na, sabi daw, pasampal daw, pa-online sampal. Tapos, nag-reply naman yung ka-work ko na, sige, sampalin niya ako, pero gusto ko sampal ng pera. Binalik ko sa kanya na parang siguro hindi niya narinig yung usapan namin. Na siya sampal, ganito, ganyan, gumaganon siya. Hindi ko na muna siya in-entertain yung jowa ko para matapos lang yung usapan namin nung agent. After nun, ayun na, nag-away na kami na lagi daw akong ganon. Laging para daw ako nakikipaglandian, lahat na lang daw, close ko. Mga ganun siya. Okay. Opo. Tapos, hindi ko kasi maintindihan ano ba yung parang nagiging problema niya. Or baka kasi natatakot siya sa sarili niyang multo kasi gawain niya dati pa. Habang kayo? Hindi po. Parang, Okay, huwag natin pag-usapan pag hindi kayo nun. You're not part of that story. You're just using that to justify, di ba? Your reasons. That's not fair. Opo. Yun nga po. Hindi niya sinasabi ko sa kanya na hindi pa naman tayo magkakilala. Ganito na yung ugali ko na masyado akong friendly. Sa taong friendly din. May tanong ako sa'yo. Yes po. Okay. Halimbawa, ka-video call mo jowa mo. Opo. Tapos habang ka-video call mo siya, may mga babae siyang kausap habang kausap ka niya. Tapos close siya sa mga yon. Okay ka?
Okay naman po. Kung wala naman po akong makikitang ikakaselos ko kasi lagi ko naman po siyang nakikitang gano'n. Lalo na po yun dun sa work niya. Na Mhm. minsan nga po tinatawag niya darling, sweetheart, Ah, gumagano siya. Which is dapat hindi siya nagbibigay ng so yung ano, environment so yung sa customer. yung agent na kausap mo, hindi mo dapat kausap yon, tama? Same as hindi mo rin dapat ka-video call yung boyfriend mo habang nag-work ka. Opo. Bale siya kasi gusto niya kasi nakikita kung paano ako Kasi mag-work. kasi ganito ano. Dapat nga Wait lang, gusto wait lang. niya. Wait lang, Aubrey. Opo. Ang ano kasi, ang premise ng usapan natin, ang pagkaka-frame mo ng kwentuhan natin is that agent yung kausap mo, tama? Opo. Agent ng, hindi mo agent agent ng iba, tama? Bali agent ko siya. Agent siya ng health card. Bali nasa work po kasi ako na nagpapa-approve ng mga health card sa ospital. So it was necessary for you to talk to that. Opo, hindi naman po. Makakausap ko lang po siya once na Mm. tatawagan ko po yung health card. Bali random agent po yung nakakausap namin every day. And random Gets. health card din po. Okay. Alright. Ayun. Hindi ko alam ano bang tumatakbo sa utak niya. Actually, nagigets ko yung jowa mo, nagigets din kita. Oo. Because siguro ikaw, talent mo kasi, I get where you're coming from. Because you are a people person, tama? Opo. People person ka. Na feeling ko, yung boyfriend mo, hindi niya gamay yung... Okay. Pwede ba ako maging honest na lang sa usapan natin? Sige po. Total, ikaw naman nag-umpisa nitong part na to, di ba? Opo. Right? Wag na lang kaya. Sige lang. Ano naman tayo? Sabi mo kasi kanina, susundan ko na lang yung logic mo. Sabi mo kasi kanina, gawain niya kasi yon, tama? Opo. So, from where you're coming from, sinasabi mo na ganun siya mag-isip kasi gawain niya dati yon. Alam mo na siya meron siyang kakayahan to flirt his way into somebody else's panty, parang gano'n, no? Opo. Yun ang kahulugan nung sinabi mo sa akin kanina, tama mali? Opo. Now, Pero kasi yun ang kanyang reputasyon as according to you sa pagkakilala mo sa kanya bago naging kayo, tama? Opo. Okay. Kasi yun din ang kwento niya. Okay. And nag-base lang din ako sa kanya, nakikita ko din po. Yung kwento naman niya, kinuwento niya yan sa'yo para magpa-impress sa'yo nung time na yun. Kasi ilang beses ko narinig yan eh. Yung kwento na yan, ay, di ba sinabi niya sa'yo na dati akong babaero, nakilala kita, nagbago ako. Yun eh. Pero marami mga kagaya mo na ang maalala lang, yung babaero ko dati, nakalimutan niyo yung part na nagbago ako. Tama? Opo. So, on the other hand, but anyways, going back, yan ang impression mo sa kanya based on how he was according to his story bago maging kayo. Tama mali? Opo. Okay. But let's not forget na ikaw din, meron ka rin reputasyon ng pagiging balandi bago naging kayo. Tama mali? Opo. So, iingatan mo yung part na yon. Opo. So, medyo aalagaan mo yung part na yon. So, pwedeng out of context yung galit niya sa iyo, yung inis niya. But at the same time, may pinanggagalingan din naman kasi siya. Tama mali? Opo. Now, that's number one. Number two, I know that we said that you are a people person. Of course, we agreed. Gets kita yan. I am a people person. Naintindihan kita yan. Pero naniniwala ako na hindi mo rin kailangan maging flirty. Kasi feeling ko, hindi mo ginagamit yung word na flirty, pero flirty yung approach mo eh. Hindi mo kailangan maging... Opo. Hindi mo kailangan maging flirty to get your job done. Opo. Pero iyaano ko lang po. Pero yung way of talking ko kasi parang ganito po na happy tone. Tapos ano siya na parang pag may nasabi ka sa akin,
kung parang simpleng tingin ko matatawa talaga ako. Pero not to the point na parang may sinasabi ako na parang nakaka-flirt. Hindi naman po sa ganun. No, hindi. No, Parang normal na ganito. usapan. I didn't say you were flirting. I said flirty. Apa. Those are two different things, no? My Apa. point being is, halimbawa ganito yan. When you said nasampalin, it wasn't about slapping anybody. That's not the point. But to your partner's interpretation, that's too much closeness to another guy. Apa. Yun ang interpretation. You have to understand, I have to interpret this to you coming from a guy's point of view. Apa. So para sa kanya, you are too comfortable with another guy. And you cannot tell him not to be jealous or insecure or uncomfortable about it. If he feels the way he feels, alright? If he feels the way he feels, hindi mo siya pwedeng turuan na huwag ka maging uncomfortable kasi naramdaman niya sa narinig niya sa'yo eh. Apa. Gets mo? Apa. Okay, now, but that's not the most important part. Hindi yun ang pinaka-importanting part nito. Alam mo kung ano? Apa. Ano po? Ang pinaka-importanting part nito ay bakit ka nakikipag-video call habang may kausap ka? Confidential yung pinag-uusapan niyo doon. Pero yun din po yung kasi sinabi ko sa kanya before na bago ako nag-work, sabi ko, hindi ako pwedeng sagot ng call habang nasa work. Kaso po, nung pinapaliwanag ko siya, parang itong head namin o IC namin, parang nagsabi siya na, naku, okay lang yan, sagutin mo na yan. Naman kasi siya. Na-wish isa ko is nasa work nga ako, hindi ako nagsasagot ng call. Parang binigyan niya ng approve yung isa na, pwede pa yan tumawag, bakit ayaw mo sagutin, bakit ganito, bakit ganyan. Parang ang dami na yung tinatapon sa aking questions na obvious naman yung sagot. Hindi mo sinagot yung tanong ko. Ako. Bakit ka nakikipag-video call? Hindi ka trabaho ka. Yun nga po, yun na gusto nga daw niya pong na makita kung paano ako mag-work. Well, hindi mo. Siguro yung once or twice, okay na yun. Pero yung parang naka-attendance siya sa, hindi dapat yun eh. Kasi di ba? Yun nga po yung pinapaliwanag ko sa kanya. No, hindi mo kailangan paliwanag. That is your employment, not his employment. Opo. Alam mo kung anong tawag dyan? That is an exercise in futility. Oo. Alam mo kahulugan nun? Hindi, lang ako. Pa-explain po. That is an exercise in futility. Ano ba kahulugan nun? Alam ko lang, basta ang kahulugan lang nun, walang kwentang ginagawa. Yun lang yun. Opo. You are not supposed to divulge whatever information, 'di ba, from your workplace. Kasi 'di ba may 'di ba, bakit 'di ba? Opo. Hindi ba pwede nagtetelebabad kayo? Parang yung tawag niya kasi, magko-call siya sa akin ng 8 until 10 a.m. Tapos after nun, cut na po. Tapos bago po siya umuwi, tumatawag siya sa akin ng mga around 12. Okay naman yun. Okay naman yung ganon. Di ba? Alam mo, pero halimbawa, you are supposed to interact with another person over the line because it's part of your job. You have to mute it. Opo. Di ba? Oo. Hindi ba pwede? You cannot have information being cascaded kahit na unintentionally. Kasi ano yan eh, di ba medical records yung mga yan? Opo. Hindi tama yan. Opo. Hindi tama yan. Hindi yan tama!
Totoo. Pero, yun nga po, yung sinasabi ko sa kanya. Pero, ano kasi siya parang nagko-consist siya na, hindi, pwede naman sabi naman ng ano mo, pwede tumawag, ganito, ganyan. Parang pagka pinutol ko siya ng gano'n, iniisip na agad niya na may ibang reason ako na baka daw kasi may kausap akong iba, bakit gano'n, ganyan, gano'n. Yung thinking na iniisip niya na nagloloko ako pag hindi ko sinagot yung tawag niya. Kasi nagtatrabaho ka nga. Nga po, hindi nga po niya Hindi, no. He cannot dictate, di ba, how you conduct yourself within your ano. Parang halimbawa, ito na tayo. Oh, binigyan mo na siya ng impression na pwede niyang pakimasukin yung panahon mo sa trabaho. Ay di lagi na niyang gagawin. Opo. Totoo po. Di ba? So basta yun yun. Opo. Okay, ulitin ko ha. Hindi po pwede, alright, na ikaw din, you are flirty when it comes to dealing with other men. You have to conduct yourself. Kasi ganito yan. Ano? Hindi ako naniniwala when you say na pag yung jowa mo flirty sa ibang babae, okay ka lang. Hindi ako naniniwala okay ka lang. Opo, hindi talaga po okay yun. Diba? Pero kasi, And, di ba makikita no, po no, no, natin. no. You cannot justify this on me. Malamang ipagkatanggol mo sarili mo. My point being here is, when your boyfriend says that the way you conduct yourself around other men is uncomfortable to him, and he has a point, hindi mo pwede pahaturanan mo yun. You have to listen what makes your partner uncomfortable. Opo. Hindi mo ganun talaga ako lagi ganun pa man ganun. Hindi mo pwede, nagjowa ka eh. May mga i-adjust ka. Opo. Opo. Ala, galit na siya. Hindi ako galit. Di ba? Opo. Opo? Ano? Bakit ng timing talaga ng Now, on the other hand, I think your boyfriend, di ba, is in need of much needed assurance from you. Wala siyang tiwala sa'yo. Hindi ko alam saan nanggagaling yan. Ng assurance sa kanya. Hindi ko alam saan nanggagaling yan, pero kailangan niya ng assurance from you. Hindi ko rin alam. Ay, sorry. Hindi ko rin alam kung saan nanggagaling siya. Sino nakakaalam? Ikaw yung jowa. Kami? Yun nga po kasi tinagi ko kung siyang tinatanong na saan ka ba nanggagaling, bakit ganito, ganyan. Halos lahat naman ng assurance na binibigay ko sa'yo, lagi. Ang gusto niya kasi, mag-a-update ako every hour ng ginagawa ko. Walang masama doon. Walang masama doon. Wala naman po masama. Diba? Pero, parang, ayun nga, parang nabigay ko na yung assurance sa'yo na hindi naman ako nagluloko, na wala kang makikita ang history sa akin na nagloko ko. Kaya meron ka ng assurance. Parang, okay, let me stop you right there. Sabi mo, nabigay ko na sa'yo yung assurance na hindi ako magloloko. Tama? Opo. And you think to him that's enough para wag siya magselos. Tama, mali? Opo. Okay, now, let's follow that logic. Ikaw nga tingin mo sa kanya babaero pa rin. Kahit dati yun bago naging kayo So ano pagkakaiba? Siya po kasi... may special rule pag ikaw at siya hindi? Hindi po. Hindi naman siya sa special rule kasi siya is... May pagka-touchy kasi siya sa ibang tao. Yung kailangan na niyang tigilan yun. Exactly my point. Yun din po yung sinasabi ko sa kanya na lagi niyang dinidinin na hindi, ganito, ganyan, ganon. Tapos sinasabi sa kanya na, what if ako naman ang gumawa sa iyo niyan? Ano ba mararamdaman mo? Siyempre, masasaktan ka. Sa puntong iyan, ano tawag nito? Aubrey, kailangan yung dalawa mag-usap. Kayo ng jowa mo para masettle niyo yung mga bagay-bagay na that will make you both stop being insecure sa
mga ginagawa ng bawat isa. I think you have to have that conversation. Kayong dalawa. Kasi hindi kasi pwedeng naghuhulaan kayo sa part na yan eh. Oo. Kailangan, may mga i-adjust kayo. Same as you, pareho rin sa kanya. Parehas kayo, hindi pa pwede nakakasakal ang kanyang relasyon. Di ba? 7 years. Lagi kami ganun. Nakakasakal ang kanyang relasyon, promise. Oo. Tapos, lagi siyang nag-ano sa akin. Lagi nga sa akin nag-aamon. Sige, mag-iwalay na tayo. Ayoko na kasi tingin ko daw sa kanya para daw siyang inuti, wala daw kwenta, ganito, ganyan, ganon. Hindi ko alam. Hindi ko alam saan niya kung paano niya nasasabi yung No. Naniniwala ko na may dahilan ba't niya nasabi yan. Whether tama o mali, alam mo kung anong dahilan niya. Hindi mo lang sinasabi sa akin. Hindi ko mabulam eh. Promise po, hindi ko talaga alam. Wala kang kwentang girlfriend kung hindi mo alam kung bakit nag-aaway ka at maabot sa puntong may nag-aamon ng hiwalayan. Imposibleng clueless ka. Huwag mo sabihin sa akin na clueless ka. Siguro kasi ano ba to? Siguro kasi minsan parang nagiging strict ako sa kanya na sinasabi niya na masyado daw akong perfectionist na tao. What? Yun po kasi pag may nakikita po kasi akong mali sa kanya, parang tinatama ko kaagad siya. Na itatama niya ng once, tapos uulitin na naman niya ng susunod. Parang ang nangyayari sa amin, nanay ako, anak siya. Okay. Ayun, tapos parang siya na masyado daw akong perfectionist. Tapos parang lagi daw lahat ng sasabihin ko ay kailangan tama. Kasi may mga time po kasi na nag-uusap kami na alam niyo po yung nandun na yung sagot. Pero parang gagawin niyang syunga yung sarili niya. Hindi ko alam. Hindi ko naintindihan. Katulad na lang po pagka, katulad po kanina wait lang po Wait lang po. Wala na po siya, kinuha na po siya ng pinto. Hello? Hello po. Anong nangyari sa'yo? I'm so sorry. May tumawag lang sa kabilang. Ngayon? Tapos, ayun po, katulad po kanina, nagsabi siya na nag-away daw sila ng kapatid niya kasi nga daw nakatulog siya. Tapos sabi ko, parang nakapagsalita ako ng hindi maganda. Kasi siya ay may insomnia na parang nakakabawi lang siya ng tulog pag hapon. Parang sinabi ko sa kanya na kapatid mo minsan utak biya. Nurse na turingan pero hindi niya naiintindihan yung sitwasyon mo. Ginanong ko siya na hindi ba alam niya na may insomnia ka na pag naka-timing ka ng tulog, tinutulog mo talaga. Parang doon siya na grabe ka naman, masyado ka naman perfecto. Ginaganon niya ako. Yung mga ganong way, kaya niya sinasabi na perfectionist daw ako. Sabi ko, apatik na yun. Dapat alam na ng kapatid mo yun kung makakatulog ka man, hindi siya makapunta sa kanila. Parang doon siya na masyado ang perfectionist. Ang dami mo laging tama, ikaw na. Gumaganon siya sa akin. Naniniwala bang perfectionist ka o taklesa ka lang? Sabi ko nga sa kanya, hindi ako perfectionist, taklesa.
Inaano niya ako na masyado daw, kailangan daw laging tama, lagi daw ganito, ganyan. Sabi ko, hindi naman sa lagi akong tama. Inaano lang kita kung ano ba yung dapat mong gawin, kung ano dapat mong i-ano, alam mo naman yun sa sarili mo. Ginaganon ko siya. Tapos, ayun, parang inaano niya sa akin na perfectionist ako, masyado daw matabil yung bibig ko. Yun yun. Hindi ka perfectionist, matabil dila mo. Yun lang yun. Yun yun. Tanggap ko naman po yun na talagang Hindi pa pwedeng matabil tanggap, hindi pa pwedeng tanggap mo lang. You have to adjust. Pinag-aawayan yun eh. Hindi pa pwedeng ganun. Pag pinag-aawayan nyo na, adjust ka. Opo. And the same thing applies to him. Eh, bagay na ayaw ka, i-adjust din yan. Dapat ganun yun. Nagkataon lang, kakausap ko ngayon, kaya ako sinasabi sa'yo to. Apa. Nag-usap kayong dalawa. Try to find your common ground. Kasi hindi po pwedeng tumuloy ang relasyon ninyo na ganyan kayong dalawa. Kasi toxic yan. Sobra. Di ba nakakasakal yan? Opo. Talaga. No. Oh my God. Bakit? Okay? Opo. Tapos, ang nakainis pa sa kanya is, every time na mag-aaway kami, lagi niya akong inahamon ng maghiwalay na daw kami. Hindi rin tama yan. Kailangan nyo rin pag-usapan yung part na yan. Ayun nga po. Oh my God. Hindi rin tama yan. Opo. Hello. Okay? Opo. Alright. Anyways. Mag-usap kayong dalawa. You have to talk. Pero ikaw kausap ngayon, I'm telling you now, if there are things that your partner is uncomfortable, i-adjust mo yun. Hindi mo pwede pangaturan mo lang. And the same thing applies to him. May mga bagay na hindi ka komportable, touchy siya, pala mo nang hiwalayan, kailangan rin niyang i-adjust yun. Hindi po pwedeng wala siyang gagawin. That's why they call it compromise. You know what compromise means? Opo. Ano? Dapat iyan lahat ng bagay. Hindi yan nakahulugan ng compromise. Gumagawa ka ng nag-iimbento ka. Di ba? Oh my God. Ang kahulugan ng compromise ay doing something uncomfortable to reach a deal, common ground. Yun ang kahulugan ng compromise. Sorry na. Si yes lang si yes eh. Ha? Nung may masagot lang po. Kaya nga masagot lang no? Oh my God. Anyways, good luck sa inyo. Kaya nyo yan. Tagal nyo na ha? Opo. Okay? Thank you, Papa Jack. Opo. Okay na? Opo, Papa Jack. Thank you po. Alright, sige. Mag-ingat ka. I-regards mo ka sa jowa mo ha? Opo. Bye-bye. Mag-selos yun. Diwag. Bye-bye. Sige po.